Ma'am, kayo po ba ay nananawagan para sa pagbibitiw ni Pangulong Aro? Nananawagan po ba sa pagbibitiw ni Pangulong Aro? Nananawagan kami sa pagkalahatan at tanggalin siya sa pagkapangulo. Kung sa paraan ba na siya ay magbitiw o kung umabot pa tayo ng Setyembre na ganito pa rin, i-impeach namin siya ulit kahit pangatlong beses na, kahit dalawang beses na sinapunta yung proseso. O kung magkaroon tayo ng people power movement at tatalsikin natin si GMA, basically para maganapin sa bayan, tanggalin siya para bigyang daan ang pagbabago ng sistema. Ano po yung reaction niyo, ma'am? Kasi sinasabi po ni Mr. Losada na hindi siya nananawagan sa pagbibitiw ni Arroyo. Pero may kanya-kanya namang papel sa bawat sandali sa kasaysayan at napakalaki na at napakahalaga ang naiambag ni Jun Losada sa pagbubulat, patuloy na pagbubulat ng ating kamalayan tungkol sa mas buong katotohanan na kailangan pang ibunyag. Napakalaki na ang inambag niya sa usapin ng lakas ng loob at pagtataya mismo ng sarili niyang buhay kahit hanggang sa punto ng panganib. Kaya hindi ko masamain kung sabihin niya na hindi siya nananawagan ng ganito o ganyan pa. Nasa sa atin na yun. Kung ano inspirasyon natin sa ipinakita niyang pagtataya sa katotohanan. So nasa sa ating kamay na ano yung hakbang na natin gagawin. sinasabi din ni Mr. Losada na yung ginawa po niya parang yun yung mitsa. So kung ano po yung gagawin ng mga tao doon sa paglalahad niya ng katotohanan sa tao na po yun. Ano po yung... Exactly. At kahit naghahanap tayo ng isang banal na apoy na maglilinis ng dapat linisin at babaguhin ang ating kalooban, kahit yun, kahit yung malaking apoy na yun ng pagbabago, ay nagsisimula sa isang mitsa, sa isang maliit na spark. Yan ang naiambag ni Jun Losada sa atin. Taos-puso masasalamat sa kanya. Hindi matatawaran yun. Ano po yung reaction na sinasabi ni Pangulong Arroyo na gusto niya rin managot yung mga nagkasala doon sa korupsyon sa NP? Ano po reaction? Huli na niya sinasabi yan kasi limang buwan nang naghihingi ng katotohanan ang mamamayan. Ngayon lang niya inamin na one day before nalaman niya na maanumalya pala yung kontrata and yet pinirmahan pa rin niya. At ano ngayon ang gagawin niya sa mga taong pinasinungaling niya sa atin? Si Leandro Mendoza, si Ed Formoso, sino-sino na iiwanan niyang kakakambag sa ere or didisciplinahin din ba siya? Tunay siyang anti-corruption. Nag-ipit na siya sa buhol ng kanyang mga kasinungaling. Tingin niyo po, ma'am, ano yung papel ng kabataan sa mga nangyayari ngayon? Nako, kayo ang pinakamagsasabi niyan. Pero kahit itong gabi ng sining at kultura, isa sa serye na alam kong ginagawa niyo rito, mga noise barrage, mga pagkilos, at least patunay sa amin ulit na nakatatanda sa inyo na buhay ang kalooban at kamalayan ng kabataan. At kapag kayo, tulad ng bawat henerasyon na dumaan, pati amin, ay nagpasyang umilos sa ganito ang ganyang paraan, tiyak kung magiging mabisa yan. So, patuloy nyo sanang paninig sa amin ang inyong tinig nang kami rin ay magabayan at sumunod yung ating lipunan sa inyong gabay. Kaso mami, yung nakausap ko kayo sa Team RP, sinasabi nila na hindi naman din daw sila nananawagan sa pagbibitiw, pero ang panawagan nila ay for truth and accountability. So, yun naman yung pinagkakaisang values, katotohanan, yung pananagutan, meron pa dyan reforma. So nasa iba't ibang yugto siguro o decision point ang bawat individual. Okay lang yan at pwedeng maggalangan. Ang mahalaga ay may mga nagkakaisang prinsipyo. Mula doon, pwede natin hugin yung kasaysayan at kahit iba't iba ang ambag natin, okay lang yun. Ganyan talaga buhay ng tao.